Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is baptism. So, ano nga po ba yung baptism? So, baptism is water baptism is Christians ordinance sacrament where believer immersed and sprinkled with or has water poured over them as an outward sign of their inward faith and commitment to Jesus Christ. It symbolized the believer's identification with the death, burial, and resurrection of Jesus and their public declaration of repentance and new life in Him. So, meron nga daw pong dalawang klase ng baptism. Ayun yung sprinkled water and also yung ibubuhos po sa inyo yung tubig. So, ayun nga po sa Romans chapter 6 verse 3 to 4. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. So, ayon po sa ating katuruan, baptism is an outward sign of inward faith. So, ayun nga po, yung mga binabaptismohan lamang daw po ay yung mga nanampalataya kay Kristo. And the moment na tinanggap mo siya at sinurrender mo ang sarili mo sa Kanya, ay tinanggap mo na rin ang Santong Espiritu. So, ang Santong Espiritu, ayun po yung nagpapabago sa atin and nag-guide po sa atin. So, also, baptism is a symbol of being united with Christ. So, death and resurrection. So, yung baptism ay simbolo na ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. So, kapag nanampalataya ka daw po kay Kristo, ikaw ay malilinis na sa mga kasalanan. So, kumbaga, inako na po ng ating Panginoon yung kasalanan natin. Ayun po yung pinagbayaran niya po sa krus ng Kalbaryo po. So, also baptism is a public proclamation of being follower of Christ. So, yung baptism, isa po siyang ordinance and hindi, porket nabaptize na po is ligtas ka na. So, kapag nabaptize ka na, ibig sabihin is, ni-proclaim mo na na ikaw ay follower na ni Christ po, or ni Kristo. So, para naman po sa application natin, repent and baptize in the name of Jesus. So, kapag tayo daw po ay magbabalik loob kay Kristo, kailangan mo po mag-repent sa Kanya. So, ayun po yung kumbaga po ay yung magre-repent po tayo sa mga kasalanan natin and kumbaga magsisisi na po tayo sa mga kasalanan natin. So, kumbaga iwan na po natin yung lifestyle na nakasanayan natin na hindi makamundong gawain. Kung ayun po yung kung gusto po natin maging follower talaga ni Christ po or ni Jesus. Also, identify with Jesus without being ashamed. So, ibig sabihin po nito is ipagmalaki daw po natin si Jesus bilang follower po niya and bilang Christian din po. And wag po natin ikakahiya na follower po tayo ni Jesus and Christian din po tayo. Also, proclaim Jesus and be proud of Him in public. So, ayun lamang po. Maraming salamat po.